Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Inaayahan po na tayo po ay tumayo. Ayan. Good morning po sa bawat isa. Sa mapagpalang umaga po, gayon din po sa ating pong mga kapatid na tumututok sa ating pong online live streaming. At bago po tayo mag-umpisa, ay tayo po muna ay samahan nyo kami na basahin ang salita ng Panginoon ay matatagpuan sa Salmo 111. Ayan. At sinasabi po rito, purihin ang Panginoon. Buong puso kong pasasalamatan ang Panginoon sa pagtitipon ng mga matuwid. Napakadakila ang mga gawa ng Panginoon. Iniisip ito ng lahat ng nagagalak sa kanyang magawa. Ang lahat ng kanyang magawa ay nagpapakita ng kanyang kapangyarihan at karangalan. At ang kanyang katwiran ay nagpapatuloy magpakailanman. Purihin po ang dakilang pangalan ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. O aming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Muli po, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa araw na ito, sa isang special na araw. And every day is special, Panginoon. Maraming po salamat, O God. Narito po kami, Panginoon. Nakahanda kami, Panginoon, upang purihin ang iyong makapangyarihang pangalan. Maraming po salamat, O God. Truly, Panginoon, wala po kami magagawa kung ikay malayo sa amin. Kaya, Panginoon, loobin mo, O God, na kami patnubayan sa aming pong pag-aawitan, sa aming pong pagtutugtugan, O God. Napawang, Panginoon, ang iyong dakilang pangalan lamang ang maparangalan po namin sa aming pong mga buhay. Maraming pong salamat, O God. And we claim the victory upon victory sa gawain ito. Sa pangalan ng aming pong Panginoon Kristo natin magsabi ng Amen! Hallelujah! Isang mapagpalang umaga po muli, mga kapatid. Ayan. Inaanya ko po na extend po natin ang ating pong mga gandang ngiti. At kawalan po natin ang ating pong mga kapatid. Ayan. God is good! Palagi na po, God is good! And all the time! Amen! Praise the Lord! Truly, the God is good! Amen! At alam ko po, mga kapatid, na hindi po lingid sa inyong kalaman ang nangyari po sa aming pong pamilya. But still, narito po kami upang sama-sama tayong purihin ang ating Diyos na buhay. Amen! Ayan! Hallelujah! At ang aming pong pamilya ay taos-puso nagpapasalamat sa inyong pong mga buhay. Ayan. At kami po hindi niyong iliwanan sa panalangin. At kaya po kami po ay taos-puso nagpapasalamat sa Panginoon sa mga buhay po ninyo. Kaya po tayo ngayon ay sama-sama purihin ang ating Diyos na buhay! Ang ating makapangyarihan Diyos! Hallelujah! Church! Masdan ang kalawakan, di ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y hindi mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin. Amen! Ang pag-ibig mo, Jesus, ay iyong binigay sa akin. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah! May pagsubok man o kagibigan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin
sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, Panginoon! Ang buhay ko nang purihin ka, ang buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Minsan pa! Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon! Hallelujah! Purihin ka, Panginoon! Come on, church! Ang Panginoon dito sa puso ko. Amen! Hindi ka nagbabago, ikaw ay totoo. Sa bawat tawag ko, tinutugon mo ako. Ako'y walang takot, ikaw ang kasama ko. Come on, church! Hallelujah! Purihin ka, Panginoon! Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mong walang maliw, nadarama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang! Jesus, ikaw lamang. Hallelujah! Sa kapangyarihan mo taglay! Sa kapangyarihan mong taglay, buhay ay lumayan. Kagalingan ay nakamtan, buhay ay sumilay. Amen! Dapat
You deserve all the praises, all the honor. Pinatunayan mo kapangyarihan mo. Pinatunayan mo ang pag-ibig mo. Pinatunayan mo sa buong mundo. Ikaw lamang ang Diyos, buhay ka totoo. Pinatunayan mo, Panginoon. Pinatunayan Ang mo kapangyarihan mo. kapangyarihan mo. Pinatunayan mo, Panginoon. Pinatunayan mo Ang pag-ibig mo sa amin. ang Hallelujah. pag-ibig mo. Pinatunayan mo sa buong mundo. Ikaw lamang ang Diyos. Ikaw lamang ang Diyos, buhay ka totoo. Hallelujah. Come on, church. Puso ko'y nananabig sa banal mong pag-ibig. Yakap mong walang maliw na narama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig na kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Hallelujah. Hindi mapapatayan. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig na kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Jesus, ikaw lamang. Jesus, ikaw lamang. Hallelujah. Jesus, ikaw lamang. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon! Luwalhatiin ang iyong dakilang pangalan! Hallelujah! Oh, hallelujah! Maraming po salamat, Panginoon. Truly, O God, na hindi mapapantayan ang iyong pag-ibig sa amin. Marami po salamat, Panginoon. Na truly ikaw lamang, Panginoon, ang amin pong sasambahin. Ang amin pong luluwalhatiin, O God. Yes, O Lord. Purihin ka, Panginoon. Salamat, Panginoon. Sa lahat ng ginagawa mo sa aming mga buhay. Sa kalakasan. Sa pag-iingat, Panginoon. Karapat dapat kang purihin. Hallelujah. O Diyos, pag-ibig mo'y ganap. Biyaya mo hindi magwawagas. Patnubay mo kalakasang wagas. Kagalakay hindi kukupas. Pag-ibig mo, Diyos, di mapapantayan. Pinatunayan mo ito hanggang kamatayan. Dugo mo'y tumigis, dalay kaligtasan. Nakamta namin ang buhay na walang hanggan. Yes, O Lord.
walang pag-asa. Nakamtan na kabutihan mo, pasasalamat namin buong puso. Ibig mo, Diyos, di mapapantayan. Pinatunayan mo ito hanggang kamatayan. Tubo mo'y tumigis, dala'y kaligtasan. Nakamtan namin ang buhay na walang hanggan. Pag-ibig mo, Diyos, di mapapantayan. Pinatunayan mo ito hanggang kamatayan. Tubo mo'y tumigis, dala'y Kaligtasan, nakamtan namin ang buhay na walang hanggan. Sadyang dakila ang pag-ibig mo, walang hanggan ako magpupuri sa'yo. Pag-ibig mo, Diyos, di mapapantayan. Pinatunayan mo ito hanggang kamatayan. Tubo mo'y tumigis, dala'y Kaligtasan, nakamtan namin ang buhay na walang hanggan. Pag-ibig mo, Diyos, di mapapantayan. pinatunayan mo ito hanggang kamatayan. Tubo mo'y tumigis, dala'y Kaligtasan, nakamtan namin ang buhay na walang hanggan. Pag-ibig mo, Diyos, di mapapantay. Come on, church. Pinatunayan mo ito. Lift your voice, mga kapatid! Minsan pa, hanggan pag-ibig mo. Dugo mo'y tumigis, dala'y kaligtasan. Nakamtan namin na, yes, oh Lord, tunay na wala hanggan. Amen. Yes, oh Lord. Hallelujah. Patuloy po natin awitan ng ating Panginoon. Hallelujah, Jesus.
lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Yes, Jesus. Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Hallelujah. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, Panginoon. Ginawa mong lahat. Pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, walang pakantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago. Diyos ka sa amin. Langit sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magtiwala ka sa buhay ko. Aming Ama, purihin ka, Panginoon. Walahin ang iyong dakilang Di ka pangalan. nagbabago, di ka nagbabago, di ka nagbabago. Awitan po natin siya. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di ka nagbabago, Panginoon. Di nagbabago. Diyos ka sa amin.
buhay. Hallelujah! Praise you, Panginoon. Dakilang Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Muli po kami ay tuloy-tuloy na nagpapasalamat sa inyo, Diyos, sapagkat ang iyong pagmamahal sa amin ay walang kapantay. Tunay nga po, Diyos, pinapatunayan mo ito sa araw-araw ng aming buhay, O Diyos. Sa pagbibigay mo sa amin ng lahat ng aming pangangailangan. Sa pagbibigay mo sa amin ng kagalingan sa mga kasakitan, O Diyos. Sa pagbibigay mo sa amin ng kalakasan upang kami ay tuloy-tuloy na makapaglingkod sa inyo, O Diyos. Salamat nga po, Panginoon, sapagkat sa araw-araw ay tunay na nakikita namin ang kadakilaan ng iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin, O Diyos. Kaya sa pagkakataong ito ay tuloy-tuloy po naming dinudulog sa inyo ang aming pong bansang Pilipinas, O Diyos. Nawa po tuloy-tuloy ang recovery ng aming economy. Dalangin namin, Diyos, yung lahat po ng namumuno sa amin. Sa pangunguna ng aming presidente, ang aming pong vice president, lahat po ng member ng kanyang cabinet, lahat po ng senators, congressmen, mga governors, mayors at lahat po ng mga barangay captains. Dalahin ko po, Diyos, ikaw po ang magbigay sa kanila ng banal na takot upang ang kanilang paglilingkuran ay hindi po para sa sariling kapakanan, kundi para makasunod sila sa ninanais mo sa buhay ng bawat isa, O Diyos. Nawa po, Panginoon, ilayo mo sila sa anumang uri ng korupsyon, Panginoon. Tunay nga po, Diyos, na sila po ay madalas ma-involved sa kung ano-anong klase ng korupsyon. Nawa po, Diyos, tunay na magkaroon sila ng takot. Banal na takot, O Diyos, na galing sa iyo. Ganon din po, Diyos, tinudulog ko ang lahat ng mga namumuno dito po sa aming local government. Dito po sa City of Cabuyao. Sa lahat po, sa panguna ng aming mayor, vice mayor, lahat po ng councilors, city councilors, at lahat po ng mga barangay captains. Dalahin ko rin, O Diyos, nawa po tuloy-tuloy na maalala nila na ikaw ang naglagay sa bawat isa sa kanila pong kinalalagyan pwesto ngayon, O Diyos. At ito po ay hindi dahil sa kanilang sarili, kundi pinayagan mo silang manungkulan, O Diyos. Kaya dapat lamang na ibalik nila ang tapat na paglilingkod sa kanilang mga nasasakupan. Ganon din po, Diyos, maraming salamat sa presensya ng aming mga kapatid na narito ngayon. Tuloy-tuloy, O Diyos, nagpapasalamat din kami sapagkat may pagkakataon na kami po ay sama-sama na sumamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Kasama na rin po yung nanonood sa kanilang mga online streaming. Nawa po, Diyos, maramdaman namin, nakasama ka namin sa oras na ito, Diyos. Ang iyong presensya ay maranasan ng bawat isa. Salamat po, Diyos, sapagkat sa kabila ng mga maraming pagsubok namin pong nararanasan, ay tuloy-tuloy pa rin. Kami ay sama-sama at tunay na nagpupuri sa iyo sa Espiritu at katotohanan, O Diyos. Maraming pong salamat, Panginoon, sa lahat po ng mga kapastoran na narito po sa lungsod ng Cabuyao. Sa lahat po ng aming mga kapatid sa pananampalataya, O Diyos. Nawa po, Panginoon, sa pagkakataong ito ay nararanasan din nila ang iyong presensya sa ginagawa nilang pag-aalaala sa araw na ito, Diyos. Sa iyong mabiyayang pagpapala sa bawat isa sa amin. Maraming pong salamat, O Diyos. Umaasa po kami na hindi mo bibiguin ang lahat ng aming pong mga panalangin. Sapagkat ito ang aming inihiling sa pangalan lamang ng aming Panginoon Hesus. Ang lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. So pwede na po tayong makaupo. Sa pagkakataon pong ito ay nais ko pong talakayin yung tungkol sa kasalanan.
Pero ito pong kasalanang ito ay particularly binanggit po sa salita ng Diyos. 7 things God especially hates. Actually, sin. Alam naman po natin mga kapatid, ng lahat ng uri ng kasalanan ay hindi po gusto ng Diyos. Ano? Pero ito pong 7 ito ay talagang binigyan ng specialty sa pagbanggit ng banal na kasulatan. At ito po'y matatagpuan sa aklat ng Proverbs, verse 12 hanggang 23. So, basahin ko po. Yung verse 12, sagutan po tayo, no? Hanggang sa matapos. A worthless person, a wicked man, goes about his crooked speech. Verse 13. With perverted heart devises evil, continually sowing discord. 15. There are 6 things that the Lord hates, 7 that are abomination to Him. Verse 17. A heart that devises wicked plans, feet that make haste to run to evil. Verse 19. My son, keep your father's commandment and forsake not your mother's teaching. 21. When you walk, they will lead you. When you lie down, they will watch over you. And when you awake, they will talk with you. And verse 23. Yan, purihin po muli ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po ay muli magpasalamat sa Diyos. Dakilang Diyos aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Ang iyo pong pagsubaybay, ang iyo pong pagtuturo sa bawat isa sa amin. Nawa po ay makamtan ng bawat isa na nakikinig at nanonood sa mga oras na ito. Dalangin namin o Diyos, ang iyo pong karunungan ay amin pong matutunan at higit sa lahat, amin pong maisabuhay ang lahat ng amin pong pag-aaralan. Purihin ka o Diyos, ito pong aming samot dalangin muli. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen and Amen. Yan. So alam po natin that God hates all kinds of sin. Lahat ng uri ng kasalanan. Pero ito pong 7 ito, maaari ay dito rin nag-uugat, yung mga iba't ibang uri ng kasalanan. Kaya po ito particularly binanggit ng banal na kasulatan. These 7 are particularly hated by God. So galit na galit po ang Diyos sa 7 ito. So number 1, Proverbs 6:17, haughty eyes. Yun po yung una. Ano bang ibig sabihin ng haughty eyes? Haughty eyes means a proud look. Mapagmalaking mata, pagtingin. Nung araw, pag nanonood ka ng pelikula, drama, di ba? Tinitingnan yung isang tao na mapangmata, tinitingnan yung isang mahirap mula ulo hanggang paa, At kung ano-anong sinasabi niya, Ikaw ay ganito, ganon. Yan. So, ganon daw, yung mayabang na tingin. Haughty eyes. Ano po ang sabi sa awit 10:2? In arrogance, the wicked hotly pursue the poor. Let them be caught in the schemes that they have devised. So, yun daw pong mga masasama, ang kanilang inaapi ay yung mahihirap. Palagi. At darating ang oras, sila ang mismong mabibiktima ng kanilang mga ginagawa. So, darating ang oras, sabi ng Psalms 10:2, let them be caught in the schemes that they have devised. 73:6, therefore pride is their necklace. Nakakwintas na daw.
no? Yung pagmamalaki sa kanilang leeg. Violence covered them as a garment. So, nandyan na rin yung violence, ano? Parang nakasuot na sa kanila. Psalms 119:21, you rebuke the insolent, accursed ones who wander from your commandments. So, lahat po ng ito, yung kayabangan, nagpapakita na tayo ay napapalayo na sa mga utos ng ating Diyos. At ulitin ko yung 6:17, haughty eyes, a lying tongue, and hands that shed innocent blood. Tatlo po yan, ano? Tatlong kasama dyan. Proverbs 11:2, when pride comes, then comes disgrace. But with the humble is wisdom. Tingnan po ninyo yung kaibahan, ano? Pag meron daw pride, may kayabangan, darating daw ang oras na disgrace, kahihiyan, no? Darating ang oras. Pero yung humble, yung mapagpakumbaba, darating naman ang katalinuhan, no? Wisdom, true wisdom from God, no? So yun po ang darating. 16:18 ng Proverbs. Pride goes before destruction, no? And a haughty spirit before a fall. So bago dumating ang distraction, nandyan muna yung pride. Pag mataas, no, sa harapan ng Diyos. Ang ating nga pong Panginoong Hesus ay nagpakumbaba. Di ba? Siya po ay nagkatawang tao. At sabi sa Biblia, namuhay na parang alipin. No? So kung ang Panginoong Hesus ay marunong magpakumbaba, kung tinatawag mong iyong sarili na tagasunod ng ating Panginoong Hesus, dapat marunong din tayong magpakumbaba. Proverbs 16:19, it is better to be of a lowly spirit with the poor than to divide the spoil with the proud. So, mas mabuti daw na kahit kasama natin, puro may hirap, no? Magkakasama tayo, pero may kababaang loob. Kaysa, meron nga tayong pinaghahati-hatian, puro naman mayayabang yung ating kasama. No, yun po ang sinasabi dyan. Proverbs 21:4, haughty eyes and proud heart, the lamp of the wicked are sin. No, so kasalanan talaga sa harapan ng Diyos. Ano pa po? Hosea 7:10, the pride of Israel testifies to his face, yet they do not return to the Lord their God, nor seek Him for all of this. Tingnan niyo po yung kasalanan ng bansang Israel. Ano ho? Alam na nila na sila po ay nagkakasala sa Diyos. Subalit ayaw nilang magbalik loob sa Kanya. Sa lahat ng kanilang nagawang kasalanan, ayaw nilang magbalik loob sa Kanya. Habakkuk 2:4, behold, his soul is puffed up. It is not upright within him, but the righteous shall live by his faith. No? So yung mayabang medyo lumulobo. Sabi nga natin, lumalaki ang ulo, no? Minsan. Actually, hindi naman talaga nakikita lumalaki yung ulo. No? Kasabihan lang. Pagka ang isang tao ay umaasenso, tapos nakakalimot, sabi natin, lumaki na ang ulo, no? Kasi sikat na. Mapera na, no? So sabi dito, his soul is puffed up, it is not upright within him. But the righteous shall live by faith. 1 John 2:16, for all that is in the world, the desires of the flesh, the desires of the eyes, and the pride of life is not from the Father, but is from the world. Tandaan po natin mga kapatid, yung pong lahat ng yan, no? Yung ating gustong-gusto, na gusto ng ating laman, yung gusto ng ating mata, no? Yung nakikita natin na hanggat kaya, no? Dapat lahat ay nasa latest. Yan. Yung ating mga gadgets, yung ating mga gamit, no? Dapat latest. Yan, yung desires of the eyes. At saka yung pride of life. Tandaan natin mga kapatid, hindi daw yung galing sa Ama.
kundi sa Diyos. At gusto nga ng ating Diyos, huwag tayong makiayon sa takbo ng mundong ito. No? Yung pinapahalaga ng mundo, hindi dapat yon ang mas mahalaga sa atin. Ikalawa po, falsehood. Proverbs 6:16, haughty eyes, a lying tongue. No? Yung pagsisinungaling. Kapag tayo ay nagsisinungaling, sino daw ang ating ama? Yung kaaway, siyempre, no? Sapagkat siya ang ama ng kasinungalingan. Si Satanas po tinatawag na ama ng kasinungalingan. Kaya kapag tayo nagsisinungaling, ay nagiging tatay natin siya, no? So anumang klase ng kasinungalingan, ano? May tinatawag tayo minsan white lies. Kahit ano pang kulay na kasinungalingan yan, kasinungalingan pa rin. Ano? So dapat palagi tayong magsasabi ng katotohanan. Sabi po sa Leviticus 19:11, you shall not steal, you shall not deal falsely, you shall not lie to one another. No? Kapantay, ano? Kapantay nung pagnanakaw, kapantay nung hindi pagsasabi ng tama o pagdidil ng mali. Yung kapag tayo ay nagko-conduct ng ating business ay merong shady part, no? Hindi tayo nagsasabi ng totoo. Nasabi natin, no, sige, pag mag-invest ka rito, kikita ka ng 30% a month, no? Saan ka nakakita ng ganun? Samantalang sa bangko, magkano lang kikitain mo? 1%. 1% a year. Hindi a month. So, dahil sa kagustuhan mo naman na kumita ng malaki, mag-i-invest ka nga. Yung pala, wala na. Makakakuha ka lang ng 30%, mga 3 buwan. Ika-4, hindi mo na makita yung taong pinag-investan mo ng iyong pera. No? Napakatagal na ho ng ganyang klase ng kalokohan, ano? Pero may mga nabibiktima pa rin. Siyempre, ang gusto kasi ay kumita ng madalian. Sabi po sa awit 5:6, you destroy those who speak lies. The Lord abhors the bloodthirsty and deceitful man. So galit na galit po ang Diyos dyan sa kasinungalingan. 101:7 ng awit, no one who practices deceit shall dwell in my house. No one who utters lies shall continue before my eyes. So, sabi po ng Panginoon yan, ano ho? Hindi raw pwede na manatili ka sa tahanan ng Diyos kung ikaw ay isang sinungaling. No? Awit 120 verse 2. Deliver me, O Lord, from lying lips, from a deceitful tongue. No? So sinasabi niya dyan, ilayo mo ako, Panginoon. Iligtas mo ako sa isang dila na sinungaling. Ayan. 12:22, Proverbs, lying lips are an abomination to the Lord, but those who act faithfully are His delight. No? Sa mundo po natin ngayon, kumbaga parang tanggap na ang kasinungalingan. Ano? Lalo na yung mga, hindi naman lahat, no? Pero may mga politiko, lalong-lalo na pag eleksyon, no? Lahat ipinapangako kahit hindi kayang gawin, kahit hindi naman niya talaga gagawin. Pero lahat pinapangako niya para makakuha lang ng boto. At pag naiboto na, wala na, nakakalimutan na, no? Yung kanyang mga pangako. 19:9 ng Proverbs, a false witness will not go unpunished, and he who breathes out lies will perish. No? Kaya napako sa krus ang ating Panginoon kasi may mga lumitaw na witnesses na hindi naman totoo. Mga bulaang witness. Hindi naman talagang alam yung kanilang sinasabi. Sa panahon natin, marami rin pong ganyan. Binabayaran lang, para magkalat ng kasinungalingan. At maraming tao ang
naniniwala. Tandaan po natin, a false witness will not go unpunished. Meron pong lahat kaparusahan yan sa harap ng ating Panginoon. No? Makalusot ka man ngayon, later on, sisingiling ka rin yan. Proverbs 21:6, the getting of treasures by a lying tongue is a fleeting vapor and a snare of death. Ano pong example niyan? Yung mga budol-budol, no? Ang galing magsalita. Kinukuha yung iyong tiwala at ikaw ay tiwalang-tiwala naman. Hanggang sa magbitaw ka na ng pera, no? Budol-budol. Sabi nila, may kasamang ano daw yan parang hypnotism, ano? Pag kinakausap ka. Meron akong dati kasama sa trabaho. Pag uwi niya ng bahay, may nakausap lang siya, no? Maya-maya, kasama na niya sa bahay. May dalang jeep, pampasahero, private. Maya-maya, dala-dala na yung kanilang mga gamit sa bahay. Nilabas na. May iniwanan lang na isang bag sa kanya. Sa kanyang tingin, punong-puno ng pera yung bag. Kaya nung nilalabas yung gamit, okay lang kasi may naiwan naman pera. Nung mahimasmasan, nung mabuksan yung pera, puro pala dyaryo ang laman. May pera ko konti, no? Isang piraso lang na pera na tunay, no? Tapos ang rest. Ganun po yung sinasabi diyan, the getting of treasures by a lying tongue, no? Ikaw ay kinakausap at maya-maya wala na, dala na lahat ang gamit mo. Colossians 3:9, do not lie to one another, seeing that you have put off the old self with its practices. No? So kung tayo po ay talagang binago ng ating Panginoon, kung dati tayo, kung makapagsinungaling ay ganun-ganun na lang, pag binago tayo, dapat tayo po ay hindi na sinungaling. No? Hindi na tayo nagsisinungaling. Puro totoo na yung ating sinasabi. No? Number 3 po, cruelty. Pagiging, ano yan? Masyadong cruel. Ano ba sa Tagalog ang cruel? Ha? Ayan, mabagsik daw. Masyadong mabagsik sa kapwa. Parang walang awa. No? Sabi dyan sa number 3, hands that shed innocent blood. No? Innocent blood, wala namang kasalanan yung tao. No? Inuutang niya ang buhay, walang kasalanan. O di kaya nadadamay lang minsan sa galit, no? Bigla na lang naghuhurumintado kahit sino, no? Kahit sino masalubong. Masyadong malupit. Deuteronomy 19:10, lest innocent blood be shed in your land, that the Lord your God is giving you for an inheritance. And so the guilt of bloodshed be upon you. So hindi po pwede, na inosente ay madadamay dahil sa iyong galit. 1 Samuel 19:5, for he took his life in his hand, and he struck down the Philistine. And the Lord worked a great salvation for all Israel. You saw it and rejoiced. Why then will you sin against innocent blood by killing David without a cause? Ito po yung sinasabi ng Diyos kay Haring Saul nung gusto niyang patayin si King David. Wala namang kasalanan talaga sa kanya si Haring David. Gusto lang niyang patayin dahil naiinggit po siya. Inalis na sa kanya yung pagiging hari at inilipat na kay King David. So gusto niya siyang patayin. Ito po ay nung mapatay ni Haring David, nung siya po'y teenager pa, si Goliath, ay nagsimula na mainggit si Haring Saul kay David dahil doon sa pangyayaring yan. 1 Kings 2:31, the king replied to him,
Do as he has said, strike him down and bury him, and thus take away from me and my father's house the guilt for the blood that Joab shed without cause. So ito pong si Joab ay pumatay ng isang tao na walang kasalanan. So binawi rin yung kanyang buhay. Ano ho? 2 Kings 21:16, moreover, Manasseh shed very much innocent blood till he had filled Jerusalem from one end to another. Besides the sin that he made Judah to sin, so that they did what was evil in the sight of the Lord. Si Haring Manasseh, maraming pinatay na inosenteng buhay. Ano ho? Psalm 94:21, they band together against the life of the righteous and condemn the innocent to death. Sila po'y nagsama-sama, no? Para kalabanin ang mga righteous, yung mga matutuwid. At sila po ay pumatay ng inosente na mga tao. Matthew 27:4, saying, I have sinned by betraying innocent blood. They said, what is that to us? See to it yourself. Ito po ay yung sinabi ni Judas, no? Noong kanyang mapag-isip-isip na yung kanyang itinuro o ipinagkanulo yung ating Panginoong Hesus ay wala namang kasalanan talaga, no? Innocent blood. Kaya siya po yung nagsisisi. Sabi niya, I have sinned by betraying innocent blood. Sabi naman ng mga Sadducees, yung mga pare, what is that to us? Anong pakialam namin dyan? Bahala ka dyan. Kaya si Judas, dahil sa kanyang guilt na naramdaman, siya po ay nagbigti. No? Kinuha niya yung sarili niyang buhay. Number 4, evil devices. Proverbs 6:18, feet that haste run to evil. No? Awit 36:4, he plots trouble while on his bed. Tingnan niyo mga kapatid. Hindi pa tulog, no? Bagong matulog, nagpaplano na ng hindi maganda. He sets himself in a way that is not good. He does not reject evil. So, gabi pa lang daw, pinagpaplanuhan na. Kaya kung siya ay papatay, ang tawag po doon ay murder. No? Pinagplanuhan. Murder po yan. Mabigat po ang kaparusahan dyan. At sa awit 37:7, be still before the Lord and wait patiently for Him. Fret not yourself over the one who prospers in his way, over the man who carries out evil devices. So, wag ko tayong mainggit sa mga tao na yumayaman dahil sa ginagawa nilang mga kalokohan. No? Sapagkat darating ang panahon, sila po ay sisingilin ng Diyos at sila po ay magbabayad. Proverbs 6:14, with perverted heart devises evil, continually sowing discord. Tingnan po natin ang resulta, no? Pag tuloy-tuloy na nag-iisip ng hindi maganda, nangyayari tuloy, nagkakalat siya ng mga hindi pagkakaunawaan, no? Sa mga magkakasama. So, sowing discord, hindi pagkakaintindihan. Proverbs 14:22. Do they not go astray who devise evil? Those who devise good meet steadfast love and faithfulness. Yung kabaliktaran, Pag mali ang ating iniisip, we will go astray, maliligaw tayo, mawawala tayo sa tamang landas. Pero kung ang iyong iniisip ay kabutihan, you will meet steadfast love and faithfulness. So, pag-ibig at katapatan ang ating aanihin. Isaiah 32:7, as for this scoundrel, his devices are evil. He plans wicked schemes
to ruin the poor with lying words, even when the plea of the needy is right. Tingnan nyo, palaging biktima yung may hirap. Ano ho? Palaging binibiktima ng mga nag-iisip ng hindi maganda. Ano pa po? Jeremiah 18:11. Now therefore say to the men of Judah and the inhabitants of Jerusalem, thus says the Lord, behold, I am shaping disaster against you and devising a plan against you. Return everyone from his evil way and amend your ways and your deeds. Parang binabantaan na sila ng Panginoon. Ano ho? Kapag hindi ka nagbago, ito ang aking plano sa iyo. No? Nagpaplano na ako ng hindi maganda laban sa iyo. Kaya't magbago ka na. Yun po ang sabi ng Panginoon. Jeremiah 18:12. But they say, that is in vain. We will follow our own plans, and we will everyone act according to the stubbornness of his evil heart. Tingnan po ninyo, no? Talagang napakatigas na ulo. Anong sabi? We will follow our own plans. No? Hindi ko susundin ang utos ng Diyos. Susundin ko yung sarili ko. Sabi niya. At ang katigasan ng aking pusong masama, siya ang aking susundin. Ikalima po, morbidity. A heart that devises wicked plans, feet that make haste to run evil. Morbid. Pag sinabing morbid, grabe po yan. Proverbs 1:16, for their feet run to evil, and they make haste to shed blood. Talagang napakabilis, no? Walang katakot-takot gumawa ng masama. Proverbs 4:16, for they cannot sleep unless they have done wrong. They are robbed of sleep unless they have made someone stumble. So parang addict na, no? Ang addict, hindi makakatulog yan hanggat hindi ranas nung kanyang ginagamit, no? Kung saan siya addict. Parang ganito, addict na sila sa kasamaan, sa paggawa ng masama sa kapwa, no? Hindi daw sila makatulog kapag hindi sila nakakagawa ng masama. Their feet run to evil and they are swift to shed innocent blood. Their thoughts are thoughts of iniquity, desolation, and destruction are in their highways. Ano pa? Micah 2:1, woe to those who devise wickedness and work evil on their beds. When the morning dawns, they perform it, because it is in the power of their hands. So parang gabi, nagpaplano, kinabukasan, ginaganap yung plano nilang kasamaan. Ano? Kasi kaya nilang gawin. Romans 3:14, their mouth is full of curses and bitterness. Nung punong-puno ng masasamang pananalita ang kanilang dila. No? And Romans 3:15, their feet are swift to shed blood. So palaging ganon, no? Innocent blood. In their paths are ruin and misery. Yung kanilang dinadaanan, no? Maraming nasasaktan. Maraming nalulungkot. 1 Peter 5:8, be sober-minded, be watchful. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Tandaan natin mga kapatid, yung ating kaaway, si Satanas, naglilibot-libot lang yan. At the moment na makita ka niya na ikaw ay nanghihina, ikaw ay mahina, aatake po yan. So, sabi dyan, be sober-minded, be watchful. Palagi tayong magbantay, no? Baka tayo masingitan ng kaaway. 1 Peter 5:9, resist him. Dapat ay kalabanin natin siya. Firm in your faith. Maging matatag tayo sa ating pananampalataya. Knowing that same kinds of suffering
are being experienced by your brotherhood throughout the world. So hindi lamang po tayo ang nakakaranas no, ng kahirapan. Ito pong pandemic na ito ay hindi lang po sa Pilipinas. Buong mundo po yan. No? So yung ating pong mga kapatid sa pananampalataya na nasa ibang bansa, pareho lang po ng ating nararanasang kahirapan. Ano? So huwag nating isipin na tayo lang po ang nakakaranas ng ganyan. Number 6, ito ang isa, no? Being a false witness. A false witness who breathes out lies and one who sows discord among brothers. Yan yung nagpapabayad para lang magkalat ng kasinungalingan. No? Ayaw na ayaw ng Diyos dyan. Exodo 20:16. You shall not bear false witness against your neighbor. Isa po yan sa 10 utos ng Diyos. Ano, tandaan po natin. Huwag kang titistigo ng mali sa iyong kapwa. No? Huwag na huwag. Exodo 23:1, you shall not spread a false report. Huwag kang magkakalat ng maling kwento. You shall not join hands with a wicked man to be a malicious witness. No? Dahil nangangailangan ka ng malaking halaga, binayaran ka, pumayag ka naman. At ikaw ay nagkwento na ng kung ano-ano, pero hindi naman pala totoo. Ano? Proverbs 12:17. Whoever speaks the truth gives honest evidence, but a false witness utters deceit. No? Proverbs 19:9. A false witness will not go unpunished, and he who breathes out lies will perish. So, tanda natin, may kaparusahan po yan pag tayo ay sumasaksi ng mali. Proverbs 24:28, be not a witness against your neighbor without cause, and do not deceive with your lips. So kung di naman talaga totoo, ay wag tayo magsasabi, no? Wag nating patotohanan, yung pala'y mali naman, di naman totoo. Kahit hindi mo nakita, ay sasabihin mo, no? Mali po yun. Proverbs 24:29, do not say, I will do him as he has done to me. Yung pala'y gusto lang gumanti. Dahil nagalit, sumama ang loob, no? Dahil may nagawang kamalian yung kanyang kapitbahay sa kanya. I will pay the man back for what he has done. Siya po'y naghihiganti lang, no? Kaya kahit hindi totoo, ay kanyang pinagsasabi para masira yung kredibilidad ng tao. Mali po yun. Ayaw ng Diyos na tayo ay nag-iisip sa pagganti, no? Sa kapwa. Anong sabi niya? Hayaan mo ako ang gumanti para sa iyo. No? So wag tayong mag-isip ng pagganti sa kapwa, hayaan natin ng Diyos. Sigurado po yan. Kasi pag tayong gumanti, yung ating pong pagkakilala sa katarungan ay hindi po kagaya ng katarungan ng Diyos. Pag Diyos po ang gumawa, sigurado po yan. Nasa tamang katarungan. No? Minsan tayo sobra o kulang pag tayo ang gagawa. No. Proverbs 25:18, a man who bears false witness against his neighbor is like a war club or a sword or a sharp arrow. So ikinukumpara po tayo sa isang klase ng panggera, no? Kung tayo ay nag-witness ng mali. Matthew 19:18, he said to him, which ones? And Jesus said, you shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not bear false witness. Nagtatanong yung tao, ano bang dapat kong gawin para ako ay maging mabuti? Sumagot ang Panginoong Hesus at kasama yung huwag kang magwi-witness ng mali. So number 7 po, dissenter. Ano ibig sabihin yan? Sowing evil and misunderstanding. Yung gusto niya palaging magulo.
Siya ang pinagmumulan ng gulo. Kasi pag may narinig dito, dadalhin sa kabila. No? Wala na po dapat sa ating ganyan. Ano? Yung mga naririnig ay pinararating lahat sa iba. Kaya nagagalit tuloy. Hindi balik kung eksakto yung sinabi, kalimitan naman po yan, may bawas, may dagdag. Pero mas malamang may dagdag. No? Para yung kwento niya mas exciting. No? Kasi kung simpleng kwento lang, hindi exciting masyado eh. Hindi masyado nakikinig yung kanyang pinagkukwentuhan, kaya dadagdagan niya yon. No? So, naalala niyo yung kwento ng manok, do? Nalagasan ng balahibo, yung manok, isang balahibo. Kapapasa ng kwento, pagdating sa dulo, wala ng balahibo yung manok. Naubos na. No? Kasi bawat nagkukwento, dinadagdagan. Yung siga nito, nahulugan, 2 balahibo. Susunod, 3 na, 4. Hanggang sa dulo, naubos na yung balahibo ng manok. Job 4:8. As I have seen, those who plow iniquity and sow trouble, reap the same. So, kung ano daw yung ating itinatanim, yun din ang ating aanihin. No? So, wag tayo magtanim ng kasinungalingan at kaguluhan. Proverbs 6:14. With perverted heart devises evil, continually sowing discord. At sa 15, therefore, calamity will come upon him suddenly. In a moment, he will be broken beyond healing. Tingnan po ninyo yung kararatnan ng mga tao na gumagawa niyang palagi. Sabi niya, yung kalamidad, darating sa kanya, biglaan. No? At siya po ay mababasag na hindi na siya muling gagaling. Napakahirap po niyan. Pag tayo ay naparusahan ng ganyan. Hindi ka na gagaling pa. Proverbs 16:28, a dishonest man spreads strife, and a whisperer separates close friends. So minsan po nagiging dahilan ng pag-aaway ng magkakaibigan dahil sa maling kwento, no? Dahil sa maling mga ikinikwento sa iba. Yung pala, naiinggit lang yung nagkukwento kasi close na close yung dalawa. Pag-awayin ko nga ito. No? So, ganun po ang ginagawa. Whoever sows injustice will reap calamity, and the rod of his fury will fail. Hosea 8:7, for they sow the wind, and they shall reap the whirlwind. Huwag ka daw magtanim ng hangin. Anong anin mo? Bagyo. The standing grain has no heads, it shall yield no flour. If it were to yield, strangers would devour it. So yung atin daw mga tinanim, hindi magkakaroon ng laman. No? At kung magkalaman man, hindi tayo ang makikinabang. Galatians 6:8, for the one who sows to his own flesh will from the flesh reap corruption. But the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. So kung tayo po'y magtatanim, huwag sa laman, sa Espiritu, parang ating pong-anihin ay eternal life. No? Para po sa ating summary, mga kapatid, 7 things God especially hates. Number 1, haughty eyes, yung mayabang na mata. Number 2, kasinungalingan. Falsehood. Number 3, cruelty, yung pagiging malupit ng tao sa kanyang kapwa. Number 4, evil devices, pag-iisip ng hindi maganda sa kapwa. Number 5, morbidity, a heart that devises wicked plans. Number 6, being a false witness to others. And number 7, dissenter, sowing evil and misunderstanding. Para po sa ating conclusion, tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid. Muli tayo po ay aawit at mananalangin sa ating Diyos. So, mga kapatid, sa Panginoon,
Alam po natin na ang lahat ng kasalanan ay galit po ang Diyos dyan. Ano po? Pero tandaan po natin, ito pong 7 kasalanan ito ay talagang especially binanggit ng Diyos, no? Na kanyang talagang kinagagalitan. Ito pong mga diniscuss po natin are particularly hated by God, no? So wag na wag po nating gawin ang mga bagay na ito. It is our deep concern, therefore, to keep these sins out of our lives, no? And all type of sins, for that matter. Let us continue to obey all that God has taught us in all the studies we have learned in His Word and continue to live according to His will. Mga kapatid, mahirap po, no? Kung aasa tayo sa ating sariling lakas, sa ating sariling kalunungan, no? Para matupad natin ang mga bagay na ito. Subalit ang ating pong Diyos ay nagsasabi, hindi niya tayo iwanan, hindi niya tayo pababayaan. Ang lahat po ng ating kailangang lakas, even physically, even spiritually, ay araw-araw niyang pinagkakaloob sa bawat isa sa atin. Sapagkat ito pong ating kailangan upang tayo ay magkaroon ng victory sa ating buhay bilang mananampalataya. So to God be all the glory, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Nawa po, Panginoon, tuloy-tuloy na bigyan mo kami ng kalakasan, O Diyos, upang ang lahat ng 7 ito na ninanais mong mawala sa buhay ng bawat isa sa amin ay tuloy-tuloy naming mapagtagumpayan sa araw-araw ng aming buhay. Alam po namin, O Diyos, na mahirap pong gawin ang mga bagay na ito. Subalit, sumasampalataya kami na dahil sa mahal na mahal mo ang bawat isa sa amin, O Diyos, hindi mo papayagan, O Diyos, na ang anuman sa 7 ito ay magkamaling magawa namin sa aming buhay. Kami po ay sumasampalataya. Kami po ay punong-puno ng pag-asa, O Diyos, na hindi mo pababayaan ng sinuman na mahulog sa bitag ng kaaway. At tuloy-tuloy, ang buhay namin ay magiging mapagtagumpay sa iyong harapan. Sapagkat ito ang aming samot na langin. Sa pangalan ng Panginoon Hesus, ang lahat ay magsabi na, Amen and Amen. Palakpakan po natin. Sa amin, sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko, aming Ama.
buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, manalig ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Aming Ama. Aming Ama. Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Tuloy nga po mga kapatid na narinig ho natin at tayo po'y napapalahanan sa 7 bagay na kinamumuhian ng Panginoon. Una, pagmamataas, pagsisinungaling, pagpatay ng tao, pagpaplano ng masama, pagmamadaling gumawa ng masama, pagpapatotoo ng kasinungalingan, pinag-aaway ang kanyang mga kapatid. Tuloy nga po, ito po ay paalala muli sa atin na meron pong mga bagay na kinamumuhian ng Diyos. Nagagalit ang Diyos. At tuloy nga po na makikita ho natin ang pakinamdam ho ng Diyos na meron pong pagkamuhi sa tao o may pagkagalit sa tao. At maging po sa usapin ng pagbibigay sa Panginoon, kung ating pong babalikan ang aklat po ng Malakias, makikita ho natin dito na meron din pong pakiramdam ang Diyos sa tao na hindi ho nagustuhan ho ng Diyos. Kaya kung mababasa ho natin sa aklat ng Malakias, dito po sa chapter 3, verse 8, verse 7, sabi po dito, tulad ng inyong mga ninuno, hindi kayo sumunod sa aking mga tuntunin, pero manumbalik kayo sa akin, sabi ng Panginoon makapangyarihan, at babalik ako sa inyo. Pero nagtatanong kayo, paano kami makakapanumbalik sa inyo? Magtatanong din ako sa inyo, maaari bang nakawan ng tao ang Diyos? Parang imposible. Pero ninanakawan ninyo ako. At nagtatanong pa kayo, paano namin kayo ninanakawan? Ninanakawan ninyo ako dahil hindi niyo binibigay ang inyong mga ikapo at mga handog. Yan ang dahilan kung bakit ko isinumpa ang buong bansa. Pero sabi sa verse 10, pero ngayon, hinahamon ko kayo na subukan ninyo ako. Ang Panginoong makapangyarihan, dalhin ninyo ng buo ang inyong mga ikapo sa bodega ng templo upang may pagkain sa aking templo. Kapag ginawa ninyo ito, bibigyan ko kayo ng ulan at ibubus ko ang sobra-sobrang pagpapala. Meron din pong masasabing emosyon o pakiramdam na makikita ho natin sa Diyos sa sino man po na hindi gumawa ng tama, hindi gumawa ng nararapat sa paningin ng Diyos. Meron din pong makikita natin na dito po sa pagbibigay sa Panginoon ay tunay nga po na patuloy po nawa makita ho natin ang katotohanan na ang Diyos po ay meron po kinamumuhian. Nawa po huwag po humantong sa buhay natin na tayo ho ay sa hindi natin pagiging matapat ay meron pong din po pakiramdam ang Diyos sa buhay, personal sa buhay natin. Mga kapatid, nanatili at mananatili po ang Diyos na matapat sa buhay po natin. Sa panahon na ito ng pandemic, kailan ho tayo na mga anak niya ay pinagkulang? Kailan nyo tayo ng mga anak niya ay pinabayaan? Ano po? Marami na pong mga nagpapatunay, in fact, sa umagang ito, ang pagpupuri ng ating mga kapatid ay ganun-ganun lamang sapagkat pinatunayan ng Diyos ang kanyang kapangyarihan na hindi niya kailanman iiwanan ng kanyang mga anak. Kaya po, binabalik ko narapat na pasalamat po sa Kanya. Binabalik po ang narapat na pagsamba na para po sa Kanya sapagkat pinapatunayan po ng Diyos na siya po ay manatiling tapat. Sa ating po mga buhay, ay tunay nga po, ibigay ho natin kung narapat po sa Kanya. Sa umagang ito, ang gagawin po natin ay manatili na lamang po kayo sa inyo pong kinaupuan. Ang ating po mga ushers ay iikot po. Ano ho? At sila po ay may madala na po mga basket. Iikot po sila dyan ho. At upang po sa pagbibigay po natin ay wala pong magiging anumang pang mga sagabal pa o anumang pagkakaguluhan pa. Ano po. So we will do this for the meantime. Ano po? Sabang sa ganito po ang ating pong setup. So sa pagbibigay po natin muli, pagbigay po tayo na may kagalakan sa Panginoon.
kalangitan at kalawakan. Hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y tiniling mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Purihin ang Panginoon. This morning, we would like to acknowledge our faithful brethren in Christ. At tuloy nga po, sila ay nag-inform sa mga kapatid natin, especially po sa leaders, na sila po ay because of this pandemic, we understand that some of them, because of their children na may maliliit pa, ay hindi sila makapuntaw dito. At sila ho ay kasama ho natin sa panambahan sa pamagitan po ng online, at sila po ay nagsasabi na kung pwede sila ay puntahan upang makuha po ang kanila pong mga tithes and offering, and we do that po sa mga kapatid natin. And then so we would like to thank God, and tuloy nga po sa ating pong bangko sa BPI ay meron pong mga pumapasok po unknown, ibig sabihin hindi natin lang po sino-sino po yung mga yon. Salamat po sa mga kapatid natin na nagtatapat, at sila po ay directly ho nagtatransfer, bank to bank transfer, at makikita ho ninyo marami sa ating pong sa ating pong slides na tuloy nga po yung pong ating bank account ay nandyan po. And then sa mga kapatid natin na gumagawa din po ng kaparaanan, just like GCash, and nagtatransfer din po. Salamat po sa mga kapatid natin. And we do have as well mga kapatid na nasa ibang bansa, ay sila din po yung nagbibigay. Salamat po sa Panginoon. So this blessed morning, let us come in prayer sa ating pong pasasalamat sa dakilang Diyos. Salamat po Diyos, maraming salamat po sa katapatan na binibigay niyo po sa amin, Panginoon. Na bawat isa, Panginoon, ay pinagkalooban mo ng hanap buhay, pinagkalooban nyo ng negosyo, pinagkalooban mo ng anumang, Panginoon, pinagkukunan mo, na tunay nga po, Diyos, ang lahat ay nagmumula po sa iyo. Tunay nga po na nararapat ka sa lahat ng pasalamat, sapagkat ang lahat po sa buhay namin galing po sa iyo. Lakas namin, talino namin, lahat ng ito, Panginoon, ay galing po sa iyo. Kaya po nararapat na ipagkaloob po at ibigay po ang kung ano po ang ibig mo. Sapagkat alam namin, mayroon pong layunin ang mga nalikom na ito at malilikom pa, sapagkat ito, Panginoon, ay patuloy po maggamit para po sa ipong kadakilaan. At tuloy nga, Panginoon, kayo po na Diyos na dakila, na patuloy po nagiging matapat at nagpala, Panginoon, sa managdaang araw, maging po sa mga araw na aming harapin, na kahit po meron mga hamon, ay tunay nga po mananatili ang iyong katapatan, at sinabi mo sa iyong mga salita na kapag kami, Panginoon, ay tunay nga po gumagawa ng ayon sa salita mo, ibubuhos mo ang iyong masaganang pagpapala, at sapagkat ito, Diyos, ay pangako mo, at ang pangako mo kailanman po hindi po mabibigo. Kaya po salamat po sa aming mga kapatid na tuloy nga po, Panginoon, kayo po ang magbalik ng kalakasan, magbalik, Panginoon, ng pagpapala, siksik, liglig at maapaw sa kanila pong paghanap buhay. Ito mga, Panginoon, sa kanila pong, Panginoong pinapasukan. Ito man, o Diyos, ay sa kanila po, Panginoon, mga negosyo at ano pa man, Panginoon, na pinagkukunan ng iyong anak. Salamat po muli, o Diyos dakila. Kayo po magpala, maging, Panginoon, hindi lamang po na nandito sa Pilipinas, maging nasa ibang bansa. Pagpalain niyo po sila, Panginoon, sa lahat ng aspeto na kanilang pong buhay. At ito po ang aming sama-sama dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Yan, isang napakagandang umaga po sa bawat isa sa ating lahat, na hindi lamang po yung mga nandito ngayon, ngunit ang mga kapatiran na patuloy nating sumusubaybay sa ating Facebook Live, at patuloy na pinagpapasalamat natin sa Panginoon ang ating mga kapatid na tunay na patuloy na laging nandoon na nais na magpuri at magsumamba sa Panginoon sa lugar na ito. Amen.
So atin pong i-welcome ang ating visitor ngayong umagang ito, si Jobert Rojas. Asa si Jobert? Pwede bang tumayo ka, kapatid? Ayun. Ayun, maraming salamat sa iyong pagdalo at sa oras na ito, tayo po ay samahan niyo po ako na maipanalangin ng ating kapatid na nandito ngayon. Welcome, Brother Robert. Jobert, sorry. Yan, Jobert. Okay, so send po natin ating mga kamay sa kanya. Father God, maraming salamat po sa iyong patuloy na kabutihan sa buhay ni Brother Jobert, Panginoon. At hindi isang aksidente na narito siya ngayon. But Lord God, you have a great purpose, Panginoon, sa kanyang buhay. At ang aming dalangin, anumang kanyang pangangailangan, ang katugunan, Panginoon o Diyos, ay tunay na igagawad mo, Panginoon, sa kanya. At tunay nga patuloy na pagpapala, Panginoon o Diyos, ang ibibigay mo, Panginoon, sa Kanya. Anumang bagay, Panginoon, ang naisin ng Kanyang puso, Panginoon, ayon sa iyong kayamanan, ayon sa iyong kalooban, Panginoon, ay patuloy na idudulot mo, Panginoon, sa Kanya. Salamat po sa buhay niya at nawa ay hindi lamang ito ang first time na makasama namin siya. Ngunit sa mga darating pang mga linggo, darating pang panahon ay tunay na makasama namin siya sa pagpupuri at pagsamba sa inyo. Purihin ka, ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maraming salamat po. At patuloy po na kami ay nagagalak at patuloy na narito po ang bawat isa at unti-unti ay talagang napupuno natin muli ang ating iglesia sa pagsamba tuwing linggo. At wag po natin kalimutan ang ating mga gawain ito every Sunday, 9 a.m. Pero meron po tayong Sunday School syempre ng 8 a.m. And syempre ang ating daily devotion po, every day po yan, 10 o'clock po ng umaga. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok at pagsuporta sa gawain ito. At hindi lamang din sa mga nanonood, but lalo po dun sa mga ginagamit para sa gawain ito. Amen. Amen po. Ayun. So, sobrang kagalakan po na ngayong umagang ito, ngayong linggong ito, February 28, huling linggo ng buwan, ay tunay na ang ating matagal nang minimithi, ang ating patuloy na panalangin, ang talaga namang sinuportahan po ninyo mula pa noon hanggang ngayon. So siguro po ay maaring ang iba po sa inyo ay naninibago. Bakit naging ganito ang itsura nung stage natin? Bakit na nilipat po dito? Sapagkat po tayo po ay naniniwala, nananampalataya na sisimulan ng Panginoon ang pagpapatuloy ng ating proyekto na ma-renovate ang ating church. Amen? Palakpakan po natin ating buhay na Diyos. Pandemic po ngayon, pero wala pong pandemic sa Lord. Amen? Mayaman ang ating Diyos na pinaglilingkuran, ang ating sinasamba, kaya ang ating gawain ay magpapatuloy. Kung sinimula ng Panginoon, tatapusin niya rin po. Amen? So, tunghayan niyo po muna yung video na ating pinirepair para po dito. Sa maraming taon mula na magpasimula pa lamang ang ating simbahan, ay nakatanim na sa puso ng bawat miyembro ang pagtutulungan na kahit magmula pa noon at magpasa hanggang ngayon. Narito man o nasaan mang dako ng mundo, ay nabubuhay ang pananampalataya at pagtulong sa anumang gawain at proyekto na maisaayos ang bahay-sambahan na pinagdarausan ng lahat ng gawain at pagsamba sa ating Panginoong Hesus. Hindi
Hindi maililingid ang mga pagbabago ng mga struktura ng bahay-sambahan mula pa sa pasimula hanggang sa ngayon upang mapagsama-sama ang bawat pananampalataya, maging ang lahat ng mga nabahaginan at mga magnanais pang mas makilala si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Patuloy nating ihahayag ang kabutihan, katapatan at kadakilaan ng Panginoon. Pinagpapasalamat din po namin sa Panginoon ang buhay ng bawat isang tumugon at tutugon pa upang makibahagi sa pagpapatuloy ng proyektong ito. Dalangin po namin ay daluyan kayo palagi ng kanyang rumarakasang pagpapala sa patuloy niyong pananampalataya sa Panginoon at pagsuporta sa pananalangin, paglilingkod, pagbibigay at pagiging tapat sa ating Panginoong Hesus. Purihin ang kanyang dakilang pangalan. Amen. Palakpakan po natin Diyos sa buhay. Ha. Salamat po sa Panginoon at patuloy na pakikibahagi po ng bawat isa sa atin upang sa pagpapatuloy po ng proyekto pong ito mula sa simula pa man. So bigyan ko po kayo ng idea bakit phase 4. Ayan. So yung phase 1 po kasi natin, yun yung po yung area na nandoon sa harap. Yung conference po. Di ba? Ang ating pong phase 2 ay ito pong area na nandito hanggang dito po sa stage. Ang ating pong phase 3 ay yung attic na nagsisilbing pastoral office po. At ito po yung darating na phase 4. Ang second floor po. Okay? So next slide. So yun po yung mangyayari or perspective po. So kung ito po yung area na yan, magkakaroon po yan ng daan dito. Next slide. Sa kabilang side po, which is naka-prepare na po yan. Okay? So yun po yung second floor. Magkakaroon po yan ng slabbing dito. Concrete slab. Magkakaroon po ng 3 rooms. May CR na magsisilbing Sunday school rooms. Para naman po yung ating mga anak, mga bata, ay talagang makapag-concentrate sa kanilang pag-aaral. At yan na po yan, yung magiging cover dito sa area na to. At patuloy nating pinagpe-pray, isang malaking LCD LED wall para po makita po ng lahat kung ano po yung nangyayari dito. So, yun po yung perspective na para po sa proyektong ito. So, mula pa man po noon ay sa mga nalikom natin, sa inyo pong suporta, ay makapagpapagawa po tayong muli. Ito po ay naantala lamang dahil po sa pandemya ng nakaraang taon. Tayo po ay nag-launch ng another fundraising para po dito sa Phase 4. And ito po yung susunod na buwan ang magiging katuparan po noon. At aming pong patuloy na hinihiling ang inyo pong patuloy na paglilingkod, ang inyong pananalangin, at inyo pong pagsuporta na talagang ito ay matapos. No po. So Phase 4, bakit phase by phase, no? Ayun po. Siyempre po, talagang yung ating pong budget, kaya inuunti-unti po natin yan. So, magkakaroon pa tayo ng Phase 5.
Magkakaroon pa po tayo ng phase 6. So marami pa po na gagawin dito sa ating iglesia, pero ang mas mahalaga po ay nagtutuloy-tuloy po ang gawain ito at nagpapasalamat po kami on behalf of our leadership at sa bawat isa po na patuloy na sumusuporta. Itong nakaraang linggo ay hindi po nandun, no, binigay niyo po yung inyong oras, maisaayos yung ating gilid, ma-prepare yung ating mga gamit, at itong stage na ito, maitayo. Kasi sisimula na ang project na to. Kaya mamaya po ay magkakaroon na po yan ng signing of contract. And then tomorrow, tuloy-tuloy, and hopefully matapos po ito on time. At ang bawat isa po sa atin ay hinihiling ko po, na patuloy na magtapat po tayo sa Panginoon. Hindi na po question kung gaano yung katapat ang Diyos sa buhay po ninyo. Alam niyo po yan sa inyong puso kung gaano kabuti, kung gaano katapat ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. So binabalik lang po natin yung bunga ng kanyang pagpapala sa bawat isa po sa atin. Maraming salamat po. At sa oras na ito ay inaaniyahan ko po ang bawat isa. Pangungunahan po tayo ng ating pastor sa patuloy na i-declare, patuloy na ipag-pray, panalangin po ang gawaing ito. At hinahalanyahan ko po ang lahat. Tayo pong lahat ay tumayo at ang ating mga leaders na narito, kung maaari po ay narito po kayo sa unahan din at sabay-sabay natin na hingin sa Panginoon ang pagpapalang ito. Amen. Atin pong ipanalangin, ito pong phase 4 na atin pong uumpisahan na po. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po na kamangha-mangha ang ginagawa mo sa buhay ng bawat isa sa amin, Diyos. Tunay nga po ang iyong katapatan ay patuloy naming nakikita sa araw-araw ng aming buhay. Panginoon, ang proyekto pong ito ay tunay na para lamang sa iyong kaluwalhatian ulit, Diyos. Lahat po ng mga bagay na ito ay ginagawa para po ang iyong pangalan ay maparangalan, O Diyos. At tunay na makita ang pagkilos mo sa iglesyang ito, Panginoon. Maraming salamat nga po, Diyos, sa iyong mga anak na tuloy-tuloy na nagbibigay ng kanilang suporta sa lahat po ng mga proyektong ito, Diyos. At sa pagkakataong ito, tunay na nais naming masimulan ang proyektong ito na punong-puno ng iyong basbas, O Diyos. Salamat nga po, Panginoon, sapagkat Ikaw ang nagbibigay ng kaliwanagan. Ikaw ang nagbibigay ng kalinawan ng mga plano, O Diyos, upang ang lahat na ito ay magkaroon ng katuparan. Panginoon, maraming salamat po sapagkat alam namin na ang lahat ng proyektong sisimulan sa iyong pangalan ay magtatapos sa iyo ring pangalan, O Diyos. Tuloy-tuloy, O Diyos, na makikita ang iyong kapangyarihan sa lugar na ito. At sa aming pong bahay-sambahan na ito, Diyos, dalangin namin, nawa po ang iyong pangunguna, ang iyong kapangyarihan, at ang iyong karangalan ay tuloy-tuloy na makita sa lugar na ito, O Diyos. Maraming salamat po, Diyos, sa katuparan ng lahat ng ito. Kami po ay umaasa na ang tuloy-tuloy na pagsasama-sama, pagkakaisa ng iyong mga anak dito sa lugar na ito ay magiging dahilan upang matapos ng maayos ang proyekto ito. Purihin ka, O Diyos, purihin ka. Ito pong aming samantalangin. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ang lahat po'y magsabi na, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Okay, tuloy na po natin yung ating doxology.
and benediction. From whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapag-arap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalatian. Sa isang Diyos nating tagapagligtas sa pamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Sa Kanyang kalwalatian, kadakilaan, kapamahalan at kapangyarihan mula pa nung una, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Isang malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Na truly na maraming bagay na ikinagagalit ang Panginoon. But marami rin pong bagay na ikinatutuwa ang ating Diyos na buhay. At ito ang papuri, ang ating pong pagsamba sa ating Diyos na buhay. Kaya po tayo magpuri sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. One time. Panginoon, dito sa puso ko. Hindi ka nagbabago, ikaw ay totoo. Sa bawat tawag ko, tinutugon mo ako. Ako'y walang takot, ikaw ang kasama ko. Hallelujah. One time. Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mong walang maliw, nadarama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Hallelujah. Sa kapangyarihan mo taglay. Sa kapangyarihan mong taglay, buhay ay lumaya. Kagalingan ay nakamtan, buhay ay sumila. Amen. Karapat-dapat lang na mapapurihan ka. Pasasalamat ay sasangkitin tuwing na. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon! Gawa natin ang iyong dakilang pangalan! Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mong walang maliw, nadarama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino
puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mong walang maliw, nadarama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig na kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Hindi mo mapatayan. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Jesus, ikaw lamang. Hallelujah. Jesus, ikaw lamang. Jesus, ikaw lamang.